Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Pampasaherong bus nahulog sa bangin, 2 patay, 41 sugatan sa Pagbilao, Quezon. Philippine National Police nakikipag-ugnayan na sa police attaché sa Europa. Tiniyak ang transparency sa pag-aresto kay dating Congressman Zaldico. Senate President Tito Soto, ilan pang senador naghahanda na sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Commission on Audit, pinababalik naman ang aabot na sa 448 milyong pisong confidential funds. Sa MBC TV correspondents, 4 na siya'y na hinihinalang shabu, napulot ng bata habang naglalaro, isinuko sa mga otoridad. Sa MBC TV Sports, Benny Boatwright nagbabalik na sa PBA, tutok din sa naturalization para sa Gilas. At sa Showbiz Spotted, Miss Grand International Sisters Emma Tiglao at Gotchabel bumida sa isang short film for a cause. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Aabot sa 2 ang patay habang lagpas 4 na po ang sugatan matapos mahulog ang sinasakyang pampasaherong bus na biyaheng Metro Manila sa Pagbilao, Quezon. Nagpapatuloy ang rescue operation sa mga pasahero habang inaalam na rin ang tunay na sanhi ng aksidente. Una sa balita, si Benji Antioquia. 41 katao dito ang nasugatan habang 2 ang patay sa nasabing pampasahirong bus accident sa sitio sa Pinet, Barangay Silangan, Malikboy, Pagbilao, Quezon. Batay sa report ng PNP, kasalukuyang nagsasagawa pa ng search and rescue operation ang MDRMO kasama ang BFP at iba pang mga rescuer team kung saan dinala sa hospital ang mga sugatan, pampasahero ng DLTV bus na may body number 1223. Sa ngayon, patuloy ang sinasagawang investigasyon ng Pagbilao PNP na sa nasabing aksidente na patungo sana ng Metro Manila ang biyahe galing Bicol ng mahulog sa bangin ang habang inaantok umano ang nasabing driver. Sa ngayon, ang mga pasahero ay patuloy na nilalapatan ng lunas dito sa Quezon Medical Center sa Lucena City at iba pang mga hospital. Ito si Benji Antioquia nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, patuloy ang pagkalampag ng mga jeepney drivers sa pamahalaan na umaksyon sa gitna ng mataas pa rin na presyo ng langis. Sa kanilang tigil pasada, panawagan nila ang pagsuspinde sa excise tax sa diesel, gayon din ang pagbasura sa oil deregulation law. Ang mga pinakauling detalye babalita live ni Giselle Ricafort. Giselle? Well, hindi man o matindi man yung init ng panahon ngayon, hindi ito nahadlangan ng kilos protesta ng grupong Pistonas Maniguela sa tabang ng tigil pasada nila sa Pasay City at Parañaque City. Sa rutang Baclaran, Mabini at Harrison, halos 100 mga jeepney driver pinagtigil pasada at nagsagawa ng noise barrage doon sa bahagi ng Service Road Rojas Boulevard. Ang panawagan nila alisin ng excise tax i-roll back sa 55 piso ang kada litro ng krudo, ibasura ang oil deregulation law at 10 pisong taas pamasahe, kasabay ng 1,200 piso na family living wage. Ang tanong ni Wilfredo Cano, ang Vice President ng Piston Pasay City, ilang tuer o rider pa ang kailangan mamatay sa pila ng ayuda bago sila pakinggan ng pamahalaan. Tinawag niyang Minas Kugo ng gobyerno na saka lamang anya nagbibigay ng kagyat na tulong kapag may nakakauna silang kasahan. Itiniin ng grupo na literal na buhay ang kapalit ng barya-barya lamang sa mula sa gobyerno na manhid umano sa paghihirap ng mga ordinaryong mamamayan. Pakinggan natin. Kami na ring driver ang namamatay sa pagpila
sa ayudang yan. Ang sinasabi nila, iisa-isahin. Hanggang ngayon, tukod ang gobyerno. Ilang pamilya pa, ilang manggagawa pa, ilang mga tsuperbang mamamatay bago ibigay ang hinihingi ng bawat driver. Abutin muna kaming driver para matugunan ang pangangailangan namin. Sukat Parañaque City naman nasa 6 na pong mga tsoper. Hindi pumasada sa pag-asa na sa pagkakataong ito hindi na raw magiging bingis sa kanila yung gobyerno. Nakiusap si Jason Pagilagutan, ang Pangulo ng Parañaque City Jeepney Operators and Drivers Association, kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ibigay yung hinihingi nilang rollback. Kaya naman palaan niya ng pamahalaan na magdikta ng presyo ng mga produktong petrolyo na yung umiiral yung National Energy Emergency. Pakinggan natin ang leader. Kaya pala na gawin ng gobyerno yung pagpapatupad ng mga rollback. Dapat gampanan po na talaga nila yun para makinabang naman at hindi mahirapan driver at operator. At siyempre mga mamamaya. May rollback pa sana. Bagamat kami natutuwa na nag-rollback ngayon, nakakulang pa. Pero kahit ramdam ng grupo yung latay ng krisis sa langis sa pandaigdigan, namahagi pa rin sila ng pagkain sa mga kapwa nila tsuper sa ilalim yan ng programang kusina ng bayan ng Piston. Kanin at adobong manok yung kanilang ipinamimigay maski doon sa mga tsuper na hindi miyembro ng kanilang grupo at tuloy sa pamamasada ngayon. Ang sabi ng leader, sino-sino pa ba yung magtutungan kundi sila lamang na talagang nakararamdam ng hirap sa lansangan. Sa panig naman ng MMDA, hindi raw ramdam yung pasada sa parehong ruta dahil bukod sa marami pang jeepney yung pumapasada ngayon, may alok ding libre yung mga lupan na pamahalaan. Para sa NBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagulat ng live mula Southern Metro Manila. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Masusing pag-aaralan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang inihaing 10 pisong taas pasahe ng Grupong Piston. Ayon sa LTFRB, napapanahon na rin ang taas pasahe sa gitna ng mataas na presyo ng langis. Pero titiyakin na ito'y babalansehin para naman sa panig ng mga manggagawa. Ang iba pang detalye sa report ni Kyle Bulias. Dadaan pa sa masusing konsultasyon mula sa iba't ibang stakeholder ang 10 pisong taas pasahe na hirit ng transport group na Piston. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, napapanahon na ang fare hike dahil bago pa man sumiklab ang tensyon sa Middle East na nagresulta sa serye ng mega oil price hike, mayroon ng nakabinbin na petisyon para itaas ang minimum fare sa mga pampasaherong jeep. Binigyang diin ni Mendoza na kailangan pag-aralan ang magiging epekto nito sa ekonomiya at kung kakayanin ba ito ng mga minimum wage earner. Kailangan pa namin inform ang OSG para mag-comment rin po ang OSG sa bagay niyan. We have to consult yung Department of Economic Development para makuha yung implication, yung impact ng ating proposed fare sa petition. We will consult also with the Department of Labor to check on the impact on minimum wage. Yes. In case na magkaroon ng adjustment in fare hike. Una nang iginiit ng Piston na hindi sapat ang nagdaang rollback para mapunan ang ikinalugi ng mga tsuper dahil sa sunod-sunod na malakihang taas presyo sa langis. Samantala sa pag-arangkada naman ng service contracting program ng pamahalaan kahapon, 2 problema agad ang nakita ng LTFRB. Una rito ay 40% ng mga kooperatiba ang wala pang bank account o e-wallet na nakapangalan sa kanilang grupo, habang may mga sasakyan naman na hindi pa rin narehistrado sa kasalukuyan. Bukod dito, sinabi ni Mendoza na limitado lamang ang budget sa programang ito, kaya hindi pa nito masasakop ang lahat ng ruta sa loob at labas ng Metro Manila. Binigyang diin naman ni Mendoza na maaaring sumali rito ang lahat ng mga tsuper at walang diskriminasyon sa mga miyembro ng mga transport group. Matatanda ang tinututulan nito ng Piston at sinabing hindi ito solusyon sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, dapat nang ibasura ang Oil Deregulation Law, alisin ang excise tax at VAT sa mga oil product at isulong ang mas nakabubuhay na sahod para sa mga manggagawa. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Nagbabala naman ang Department of Energy sa mga kumpanya ng langis na hindi susunod sa itatakdang minimum rollback at maximum hike ng gobyerno sa presyo ng mga petrolyo. Ito'y matapos i-anunsyo ni Energy Secretary Sharon Garin na gobyerno na ang magdidikta ng presyo base sa Executive Order 110 o deklarasyon ng State of National Energy Emergency ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Secretary Garin, mag-i-issue ng show cause order ang ahensya at nanganganib pa ang permit ng mga kumpanyang lalabag. Sa puldi ng lalabag na oil company sa criminal penalties, kabilang ang 3 buwan hanggang 1 taong pagkakakulong at multang mula 50,000 piso hanggang 300,000 piso. Idiniinig rin na maituturing na police power ang hakbang upang maiwasan ang profiteering at hoarding sa mga produktong petrolyo. Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na hawak ng Czech authorities si dating Congressman Zaldico. Hahayaan naman ng PNP na manguna sa koordinasyon ang Department of Foreign Affairs o DFA para sa nakatakdang pagpapauwi sa dating kongresista. Ang buong detalye ihahatid ni Edniel Parosa. Tiniyak ng pambansang pulisya ang transparency sa pagproseso ng aresto kay dating Congressman Zaldico. Kasabay nito, pinanindigan ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang naunang impormasyong hawak ng otoridad sa Czech Republic ang akusado sa flood control mess, partikular sa isang proyekto sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ginawa ni Tuanyo ang paniguro ng usisahin ng reporter sa Camp Crame kung bakit wala pang lumilitaw na larawan ng pagkakadakip sa dating mambabatas. Ayon sa tagapagsalita ng PNP, nakikipag-ugnayan na ang Directorate for Intelligence at CIDG sa kanilang police attaché na sila namang kukonekta sa kaukulang embahada o tanggapan sa Europa. Pero hahayaan na raw ng PNP ang Department of Foreign Affairs bilang lead agency sa naturang koordinasyon. Kinoconfirm naman po ng Philippine National Police yung kanyang pagkaka-aresto. Ang sinasabi nga lang po natin, as to the details, kung siya man, kung ano po yung nakaso sa kanya, kung ito man ay violation ng immigration law, o kung ito man ay violation o pagpa-implement ng kanyang notice, ito po ay hinahayaan na po natin sa Department of Police. Kasadong bitbitin si Ko sa Camp Crame kung saan siya ibubuking, kukunan ng mugshot at isasalang sa medical procedures bago iharap sa Sandigan Bayan. Bago nitang ipinaaresto ng naturang korte ang ex-party list representative dahil sa manumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Sabi ni Tuanyo, Sandigan Bayan din ang magtatakda ng piitan ng akusado, pero hindi nakasama rito ang PNP Custodial Facility na naratiling under renovation. Ang pagdating sa Pilipinas, pagdating ng utusan ng Philippine National Police, dapat po ay didiretso dito sa CIDG para sa kapulang proseso katulad ng fingerprint, medical, and physical examination. At makaraang gawin ng mga nasabing mga examinations, dapat po ito dadalhin sa Sandigan Bayan para i-return po yung warrant. At pagdating po sa Sandigan Bayan, doon pa mag-desisyon ang Sandigan Bayan kung saan po siya ilalagay po na detention center. Bukod kay Saldi, 6 pang kapwa niya akusado sa proyekto ang nararatiling at large, kabilang ang 2 pang Sunwest Executive na huling naispatan sa New York at New Zealand. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kanya-kanya na ng paghahanda ang ilang senador sa pag-aaral ng impeachment rules kung sakaling iakyat na sa Senado ang pagdinig sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kanilang preparasyon tinutukan ni Raymond Dadpaas. May kanya-kanya na ang paghahanda ang mga senador sa posibilidad na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Soto III na sumasailalim ito sa crash program sa Rules of Court na susuporta sa kanilang Senate impeachment rules. Lalo na siyang magsisilbing presiding officer kung sakali at mayakyat sa Senado ang impeachment case ni Vice President Sara at matuloy ang trial. Sabi ni Soto, pinulong na niya ang ilang mga senador na nasa bansa kahit nakabakasyon ng Kongreso at napag-usapan ang impeachment case ng pangalawang Pangulo. Pati si Senate President Panfilo Lacson ay kinumpirmang sumasailalim din ito sa crash course hinggil sa impeachment. Inihayag din ni Senator Erwin Tulfo ang kanyang paghahanda bilang Senator Judge. Hindi matapos silang sabihan na posibleng iakyat sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara.
Sabi ni Senator Erwin na kabilang sa kanyang paghahanda ay ang physical preparation dahil sa nakuhang impormasyon sa mga nakaranas na ng impeachment trial na 1-2 sawa ang impeachment hearing kapag ito ay magsimula. Inatasan din ng kanyang legislative team na pag-aralan ng mga kaso na nilalaman ng Articles of Impeachment at kung sino-sino ang mga testigo. Nauna nang pumalag sina Senate President Soto at Senator Lacson sa akusasyon na tiyak na umunong pabor ang mga ito sa conviction ni VP Sara kasama sina Senador Risa Hontiveros at Kiko Pangilinan. Ebidensya umano ang kanilang pagbabatayan ng desisyon kung sakali man at matuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umabot na sa kabuang 448 milyong piso ang pinababalik ng Commission on Audit o COA na pera mula kay Vice President Sara Duterte at 3 iba pang nasasangkot sa issue ng paggamit naman ng confidential fund. Kasunod dito ng panibagong Notice of Disallowance ng COA na nag-uutos kay VP Sara at 3 kapwa-akusado na isauli ang 375 milyong piso na ginamit ng Office of the Vice President o OVP noong taong 2023 at naunang 73 milyong pisong pinasasauli rin sa ilalim naman ng 2022 confidential funds. Bukod sa Vice Presidente, kabilang sa inetasang magsauli ng pera ng taong bayan, sina Special Disbursing Officer Gina Acosta, Chief Accountant Julieta Villaderey at Colonel Raymond Dante La Chica, ang dating Security Chief ni VP Duterte. Ilan sa findings ng COA ang questionableng paghawak ng cash advances, pagkabigong patunayan ng confidential operations at hindi maipaliwanag na ma-release o na-release ng pondo mula sa hindi otorisadong mga individual at iba pa. Nauwi naman sa pagpapaliwanag mula sa Land Transportation Office o LTO ang vlogger at driver sa viral video umano na paghahabol sa isang gasoline attendant matapos magpa-full tank. Ang naturang vlogger ay dating mayor na sinabing for the content lang at tauhan niya rin ang nasa video. Ang mga detalye sa report ni Dustin Bayog. Viral ngayon sa social media ang video ng vlogger at driver na makikita mo nung pinahabol ang isang gasoline attendant matapos daw ito magpa-full tank. Nangyari ito sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Alakapan, Cagayan, kung saan bahagya nagtagal na pagmamaneho ng driver na nakilala na dating mayor na lugar na si Harry, Florida. Abort! Dahil dito nilatagan ng driver at 2 pang sangkot ng show cause order ng Land Transportation Office o LTO upang paliwanagin. Suspendido rin ang lisensya ng driver na 70 araw at isinalalim na sa alarm status ang sasakyan nito. Pero sa panig ni Florida, hindi isang gasoline attendant ang makikitang humabol sa kanya kung hindi isa ring umanong vlogger at tauhan nito. Siya raw ay si Tyson, kung kaya ang naturang video ay para lamang daw sa content sa social media. Ayon kay LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, tuloy ang paghingi dito ng paliwanag kay Florida na niya hindi nakatutuwa ang ganitong mga content, lalo na sa kinarap na krisis ng langis. Hamon nito sa mga vlogger na maging responsable sa kanilang mga content at huwag gawing tila laruan umano ang sinuman, kahit pa ito ay pamilya o empleyado. Sa ngayon deleted ang video ng insidente at wala pang nilalabas na pahayag si Florida. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, nakabalik na sa PBA ang import na si Benny Boatwright para maglaro sa San Miguel Bremen. Pero maliban dyan, inaasikaso na rin ng 6'10" import ang naturalization nito para sa Gilas, Pilipinas. Ang mga detalye sa report na ito. Nagbalik sa Pilipinas si Benny Boatwright, hindi lamang para palakasin muli ang San Miguel Bremen, kundi para ipagpatuloy ang kanyang naturalization process bilang bahagi ng plano niyang makalaro para sa Gilas, Pilipinas.
Ang 6'10" import ay agad nagparamdam sa kanyang pagbabalik matapos magposte ng 41 points, 11 rebounds at 2 assists upang pangunahan ng San Miguel sa 98-94 na panalo kontra NLEX Road Warriors sa Inares Center. Mahalaga rin ang kanyang pagbabalik dahil mabibigyan siya ng pagkakataon na maituloy ang proseso ng kanyang pagiging Filipino citizen. Nagsimula ang kanyang naturalization process noong April 2024 nang isponsor ni Sonny Angara ang Senate Bill No. 2646. Dumalo rin siya sa pagdinig sa House of Representatives noong November 2025 kasama ang iba pang kandidato na sina Malik Diouf at Elizabeth Means. Noong March 3, nagsagawa ng pagdinig ang Senado sa pangunguna ni Senator Kiko Pangilinan, ngunit hindi nakadalo si Boatwright dahil sa kanyang commitment pa noon sa kapunang Daegu Kogas Pegasus sa Korea. Naaprobahan na ng Senado ang naturalization nila Diouf at Means habang hinihintay pa ang kay Boatwright. Ang 29 years old na manlalaro na tumulong sa San Miguel na masungkit ang titulo sa 2024 Commissioner's Cup ay nananatiling kumpiyansa na makakakuha ng approval at makakalaro para sa bansa sa international stage. Sa aming pagbabalik, crisscross kampiyon sa 2026 Spikers Turf Open Conference. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat inyong abangan. DPWH Secretary Vince Dizon at Pasig City Mayor Vico Soto nagsagawa ng joint inspection sa nasirang tulay sa Pasig noong 2024. Sa MBC TV Global, northeastern coast ng Japan, niyanig ng 7.7 magnitude na lindol. Tsunami alert itinaas. At sa Showbiz Spotted, American singer na si David nahaharap sa kasong murder matapos matagpuan ng isang bangkay sa kanya mismong kotse. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa kapapasok lang na balita, kinumpirma ng Malacanang ang pagbibitiw sa pwesto ni Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. Ayon sa palasyo, tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibitiw ni Galvez. Matatanda ang ilang araw lang ang nakalipas nang magbitiw din sa pwesto si National Security Advisor Eduardo Anyo. Kapwa nagsilbi sa Osina Galvez at anyo sa gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ininspeksyon naman ni Public Works Secretary Vince Dizon at Pasig City Mayor Vico Soto ang F. Manalo Bridge sa boundary ng Quezon City. Nasira ang tulay sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Karina noong taong 2024. Makaraang salpukin ng isang barge na inanod ng malakas na ragasan ng tubig sa Ilog Marikina. Noong nakaraang taon binuksan ng tulay pero hindi pa ito fully furnished hanggang sa ngayon. Plano ng Pasig City Government ang gawing 4 na linya ang lapad ng F. Manalo Bridge na ngayon 2 lanes pa lang at hindi pa pinadadaanan sa malalaking sasakyan. Pero ayaw umanong pumayag ng property sa kabilang dulo na sakop ng Quezon City para gawing 4 lanes ang tulay na target sana ng DPWH na matapos hanggang Disyembre. Gayunpaman dahil sa issue, pinag-ahanda na ni Dizon ang kanyang mga tauhan ng planong 700 milyong pisong pondo sakaling kailanganin sa susunod na taon. Natanggap na ng House Justice Committee ang tax records ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Mans Carpio. Inaasahang magiging sentro ito ng impeachment proceedings sa Kamara kabilang na ang pagpresenta ng Ombudsman sa salin ng mag-asawang Duterte Carpio. Magbabalita si Milky Regunan. Naisumite na ng Bureau of Internal Revenue sa House Justice Committee ang tax records ni Vice President Sara Duterte at mister nitong si Attorney Manasseh Carpio. Para kay Batangas Representative Jervil Luistro, chair ng House Justice Committee, moot and academic na ang petisyon ni Carpio sa Quezon City Regional Trial Court. Sa petisyon ni Carpio sa Quezon City RTC, hinihiling na pigilan ang BIR na isumite ang mga dokumento na ipinagsabina ng House Justice Panel
panel bilang bahagi ng impeachment proceedings. Ayon kay Luistro, agad na tumugon ang BIR sa request ng komite at noong April 14 hearing na isumite na ng BIR ang mga tax records ng mag-asawang Duterte Carpio. Sabi ni Luistro, ang impeachment proceedings bukas, April 22, ay sa sentro sa umunay ill-gotten o unexplained wealth ng Vice-Presidente. Bukod sa BIR, paliwanag ni Luistro, inaasang ipipresenta ng Office of the Ombudsman ang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, pati ang report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa mga bank transaction ng Vice-Presidente at mister nito. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Martes, ang easterly o ang mainit na at malinsang hangin mula dagat Pasipiko ang umiiral at nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng bansa. Dahil dito, asahan po natin na magiging maaliwalas ngunit mainit lalo na sa tanghali at hapon. Kaya inaabisuhan na lahat na mag-ingat lalo na sa mga heat-related illness. Sa ngayon, wala naman tayong minomonitor na sama ng panahon sa loob at labas ng ating para. Samantala, para sa ating heat index ngayong araw, asahan po natin ang aabot sa 39 degrees Celsius ang madadamang init dito sa Metro Manila, habang pinakamataas naman na madadamang init sa Sangley Point, Cavite City sa Cavite na aabot sa 43 degrees Celsius ngayong araw. Usapang trivia naman tayo. Bukod sa ice cream at cake na isa sa mga paborito na dessert ng mga Pinoy ay ang donuts. Mula kasi sa napakaraming kulay, flavors, laki at design, ang hugis nito na bilog at may butas sa gitna ang pinakakaraniwan. Pero alamin na bakit nga ba may butas sa gitna ng donut? Sa gitna ng donuts ay hindi lang basta design na nakasanayan. Isa itong practical na paraan para ma-achieve ang perfect na pagkakaluto dito. Mula kasi noong naimbento ang donut noong 1600s hanggang 1700s, wala pa itong butas. Nagkaroon na lang ito ng butas noong kalagitnaan ng 1800s sa pamamagitan ng Amerikanong mandaragat na si Hanson Gregory. Dahil sa kapal kasi ng dough ng donut, napansin nila na nahihilaw ang loob nito at hindi pantay ang pagkakaluto. Doon niya na naisipang lagyan ito ng butas sa gitna kung saan mas napadali ang pag-fry dahil mas kumakalat ang init ng mantika sa buong donut. At alam nyo ba na ang tinapay na pinagtatanggalan sa gitna ay ginagawang donut holes o maliliit na bilog na donut na ibinibenta na rin at ginagawa ng maraming variations ngayon. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Samantala, matutugunan ng maayos na pamamahala ng resources ng bansa kung magkakaroon ng iisang departamento o single authority sa tubig. Yan ang iginiit ni Bulacan 6th District Congressman Salvador Plato Sr. sa Asia Water Council Technical Seminar. Anya, ito'y upang hindi mag-overlap ang mga tungkulin, gawain at mga polisiya ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na gaya ng NWRB, LUA, MWSS, DNR, DPWH at maraming iba pa. Hiniling ni Congressman Plato na kapag ito'y maisabatas, magkakaroon na ng iisang accountable central authority na mangangasiwa sa pagbalangkas ng polisiya, strategic planning at pangkalahatang koordinasyon at pamamahala ng water resources. Dagdag pa, ang Independent Water Regulation Commission naman ay ang magpapatupad ng regulasyon sa mga water service providers gaya ng pagtatakda ng taripa at mga enforcement of service standards para maprotektahan naman ang mga consumer. Sa ngayon, nasa deliberasyon at review na ng Technical Working Group ang naaprobahang House Bill 6789 at inihahanda na para sa bicameral conference bago isumite sa opisina ng Pangulo. Aabot naman sa 7.7 magnitude earthquake ang yumanig sa northeast coast ng Japan kahapon, habang muli na namang hihigpitan ng Iran ang pagsasara sa Strait of Hormuz matapos ang pumalyang peace talks sa pagitan nila ng Amerika. Ang mga balita mula sa ibayong dagat, tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galanghe. Balita mula sa Japan,
Diyanig ng 7.7 magnitude earthquake ang northeast coast ng bansa, pinag-iingat sa maaaring banta ng tsunami. Agad din pinalikas ang libo-libong katao para mag-evacuate sa matataas na lugar upang maging ligtas sa kanilang humagupit man ang isa pang nakababahalang sakuna. Matatanda noong 2011, humigit kumulang 18 residente sa Japan ang nasawi dahil sa tsunami bunsod din ng naitalang aabot sa magnitude 9 na earthquake at sumira sa maraming gusali ng bansa. Habang nito lamang December 2025 ay isang 7.5 magnitude earthquake din na sumalubong sa Japan at nag-trigger ng aabot sa 70 cm na tsunami at mahigit 40 kataong sugatan. Sa ngayon ay wala namang naitalang injury o casualty mula sa gupit ng lindol. At sa iba pang balita, mas lalo pang hinigpitan ng Iran ang pagsasara sa oil shipping passage sa Strait of Hormuz matapos muli mabigong magkasundo sila ng Amerika sa peace negotiations. Yan din ay dahil para sa kanila, nakukulangan sila sa interes ng Amerika na may pag-ayos at inakusahan pang lumabag sa napagkasundo ang ceasefire. Magugulitang inatake ng Amerika ang isa sa mga Iran-flagged oil vessel na magsimula na mangharang ang US sa nasabing Gulf region. Samantala, para naman kay US President Donald Trump, magpapatuloy pa rin sila sa paghihigpit din sa Strait at Iranian ports hanggat hindi pa pumapayag ang Tehran sa inahain nitong peace deal. At yan naman ang hanap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Hollywood na harap sa kasong murder ang American singer na si David. Ang mga awit naghain naman ng not guilty plea kaugnay ng pagpatay sa 14 anyos na babae. Narito ang report. Matapos ang ilang buwang investigasyon, kinasuhan ng murder ang American singer na si David o David Anthony Burke. Kaugnay ito nang natagpo ang bangkay ng 14 anyos na babae na kinilalang si Celeste Rivas sa kanyang inabandonang sasakyan sa Hollywood Hills. Lumalabas sa investigasyon ng LA Police na nagkaroon ng relasyon ang mga awit sa minor de edad. Nag-ugat ang umano'y pagpaslang sa dalaga matapos umano nitong takutin si David na isisiwalat ang mga karahasan ng singer na makakaapekto sa kanyang career. 4 na buwan na nilang inaagnas ang putol-putol na katawan ng biktima bago nadiskubre sa Setyembre noong nakaraang taon. Naghain naman ng not guilty plea ang mga abogado ni David at nanindigang walaan niyang aktual na ebidensyang magtuturo sa singer bilang killer ni Rivas. Walang piyansa ang kaso ng 21-year-old singer na nakilala sa kanyang breakout hit na Romantic Homicide at kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya. These special circumstances carry with it, along with the first-degree murder charge, a maximum sentence of life without the possibility of parole or the death penalty. At sa aking pagbabalik, Miss Grand International Sisters Emma Mary Tiglao at Gotcha Bell bumida sa isang short film for a cause. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB! Abangan sa aming pagbabalik, libreng sakay ng DZRH Operation Tulong, pinakikinabangan ng mga commuter sa Olongapo at Bataan. Sa MBC TV Sports, Chris Cross King Crunchers nasungkit ng kampyonato sa 2026 Spikers Turf Open Conference. At sa Hoy Bawal Yan, labis na pagbibidyoke, ipinagbabawal nga ba sa batas? Yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News. Naging matagumpay ang paglulunsad ng libreng sakay program ng DZRH Operation Tulong sa mga probinsya ng Olongapo at Bataan. Mga balita, si Danny Kumilang. Matagumpay na isinagawa kahapon ang programang libreng sakay sa Olongapo at Bataan sa pangunguna ng DZRH Operation Tulong katuwang ang Aboitiz Power. Nagpahayag na lubos na pasasalamat ang mga tsuper at mga mananakay na nakinabang sa libreng pamasahe. Bukod dito, namahagi rin ang libreng malamig na tubig bilang tugon sa matinding init ng panahon, pati na rin ng mga libreng payong na may tatak ng DZRH. Nagkaroon din ng mga palaro na may kaakibat na premyo para sa mga kalahok. Ayon sa ilang tsuper, malaking tulong ang nasabing programa dahil kumita pa rin sila habang nakapagbibigay ng serbisyo sa publiko. Samantala,
Umaasa naman ang mga mananakay na masusundan pa ang ganitong inisyatiba, lalo na sa gitna ng mataas na presyo ng gasolina at mga pangunahing bilihin. Nagpaabot din ng sabayang pasasalamat ang mga driver at commuters sa DCRH Operation Tulong at Aboitiz Power para sa isinagawang proyekto. Ang nasabing programa ay pinangunahan ni May Binauhan, angkor ng DCRH Operation Tulong, na kilala rin bilang Wonder Woman sa kanyang aktibong pagtulong sa komunidad. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isinuko sa mga otoridad ang napulot na 4 na sachet ng hinihinalang shabu ng isang bata sa Northern Samar, habang himas-rehas naman ang isang lalaki sa Pangasinan matapos ang ikinasang buy-bust operation. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Itinurnover ng isang ginang ng Barangay Nara, Bayan ng Katarman sa Katarman Police ang pinaghinalaang shabu matapos na mapulot ito ng kanyang mga anak habang naglalaro. Mayroong 4 na maliliit na sachet at isang buong powder na nakalagay sa isang plastic ang itinurnover. Ang pinaghinalaang shabu ay itinurnover ng residente nitong ginang sa barangay at sinamahan ito ng Barangay Kagawa doon sa pulisya ng Katarman. Sa kanyang salaysay, napulot ito ng kanyang mga anak sa bahay ng kapatid ng kanyang mister na kasalukuyang nakakulong dahil sa kasong pagnanakaw. At nang makulong, naging abandonado na ang nasabing bahay. Kasalukuyan naman na isa sa ilalim pa sa eksaminasyon ang nasabing mga item upang makumpirma kung positibo na ito ay shabu. Mula sa NBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestadong isang lalaki sa paglabag sa Republic Act 10591 at Republic Act 9165 sa Balungaw, Pangasinan. Batay sa ulat ni Balungaw Chief of Police Major Maria Teresa Miemban, matagumpay na naisagawa ng kanilang tropang operasyon na nagresulta ng pagkaaresto ng isang individual na 38 anyos kay may asawa, labor at residente ng Zone 3, Rosales, Pangasinan, kamakaluan ng gabi sa Barangay Poblasyon, Balungaw. Matapos itong magbenta ng illegal na droga sa pulis na nagkunyaring buyer. Ang nasabing operasyon ay nagresulta ng pagkakumpiska ng isang improvised homemade caliber 22 na baril at isang sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 0.26 grams na may tinatayang halaga na 1,768 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Balungaw Police Station ang akusado at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas pinalalim pa ng mga otoridad ang investigasyon sa malawakang fixing operations sa loob at labas ng Land Transportation Office Region 11 matapos maresto ang 4 na suspect sa entrapment operation ng National Bureau of Investigation o NBI kahapon Abril 20, 2026. Nahuli ang 2 lalaki at 2 babae sa labas ng tanggapan ng Land Transportation Office sa Icolad kasunod ng reklamo at kahilingan ni LTO 11 Regional Director Attorney Rafael Rubillo na supuin ang presensya ng mga fixers. Batay sa investigasyon, nilalapitan ng mga suspect ang mga kliyente at nag-aalok na mabilisang pagproseso ng rehistro at lisensya kapalit ng bayad. Pinaniwala ang may koneksyon ang operasyon sa ilang pribadong establishmento at posibleng sa loob mismo ng ahensya. Gumamit ng marked money ang mga operatiba upang matukoy ang transaksyon na nagresulta sa agarang pag-aresto sa mga suspect. Gayunman, nilinaw ng NBI na hindi rito nagtatapos ang operasyon dahil sinimula na rin ang masusing pagsisiyasat sa mga empleyado ng LTO anumang ranggo na posibleng sangkot sa illegal na gawain. Naharap ang mga suspect sa kaso paglabag sa Republic Act 11032 habang nagpapatuloy ang kampanya ng pamahalaan laban sa red tape at katiwalian sa mga ahensya ng gobyerno. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Aktibong tinalakay ng Kapiyanan officials ang role at commitment ng Kapiyanan o Kapayapaan sa Pamayanan Housing Project ng OCM BARM sa ginanap na public hearing ng BTA Committee on Human Settlements and Development chaired by Member Parliament Romeo K. Sema. Sa pahayag mula kay Kapiyanan Project Manager and concurrent OCM Senior Minister Abdullah Kusain, napapanahon umano ang nasabing public hearing na ma-review ang mga BTA bills na mas lalo pang makakatulong para sa mas mabilis at epektibong implementasyon ng transformation sa muling pagbuo ng mga libreng pabahay sa mga communities na biktima ng nagdaang conflicts throughout Bangsamoro Region. Ang BTA Bill No. 68 na tumatalakay sa Renewable Energy for Social Housing in the BARM Act of 2022 at ang BTA Bill No. 429, the Bangsamoro Housing and Human Settlement Development Act of 2026 ay nakaangkla sa mandato ng BOL na siya namang platform ng Kapiyanan at ng Ministry of Human Settlements and Development o itong MHSD para sa mas epektibong pagpapatupad sa mga programa ng libreheng pabahay sa Bangsamoro. Katuwang din sa programang ito ang Tugon Project ng MILG at MSSD na patuloy din sa kanilang mandato sa pag-deliver ng mga shelter initiatives partikular sa mga communities na may mataas na antas ng kahirapan. Ang nakasaad sa BTA Bill No. 68 Promoting Solar Energy in Socialized Housing at ang Parliament Bill No. 429 ay una nang ipinapapatupad ng Kapiyanan sa mga naipatayo na nilang communities na may kasamang solar streetlights, water system components at road network. Pinagtitibay naman ng Kapiyanan officials ang kanilang commitment na hindi lamang basta bahay ang kanilang itinatayo, kundi pag-asa ng siguradong bukas sa isang mapayapang pamayanan na may sariling tahanang matatawag ng mga pamilyang Bangsamoro na minsay naging biktima ng malawakang digmaan sa Mindanao. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Di Makutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa tuwing may selebrasyon, bahagi na ng tradisyon ng mga Pilipino ang pagvivideoke na minsan ay umaabot pa ng hanggang umaga o pamorningan. At para naman sa mga naaabalang kapitbahay, ano nga ba ang maaari nilang gawin kapag ito'y tila sumusobra na? Alamin yan sa report ni Dustin Bayog. Hindi na mawawala sa kasayang Pinoy ang pagbibideoke, lalo't kilala mga Pilipino sa galing sa pagkanta. Kaya sa tuwing may selebrasyon at kung pasok pa sa budget ay hindi mawawala ang pagbibideoke. Ngunit kung kasiyahan ng hatid dito sa iba, ay maaari namang abala na ito sa mga kapitbahay, lalo na kumabot na sa oras ng pagtulog ang ingay nito. Bagaman wala pang batas patungkol sa noise control tulad ng pagbibideoke, ay may ilan ng lugar sa bansa na nagpapatupad ng curfew nito na karaniwan ay kapag pumatak na ng alas 10 ng gabi ay pinagbabawal na ang paggamit nito. Ilan sa mga parusa nila ay mga multa, community service, pagkupiska sa mga videoke machine at ang ilan na may kasama pang kulong. Pero sa mga lugar na wala pa nito, ay maaari pa rin may reklamo ang labis sa pag-ingay dulot ng videoke. Ito ay ayon sa Article 694 ng Civil Code of the Philippines kung saan maaaring may turing na nuisance o uri ng istorbo ang labis sa pag-ingay dulot ng videoke at kung ito ay nakakapekto na sa senses ng isang tao tulad ng pagdinig. Nakalagay din sa Article 682 na responsibilidad ng may-ari ng bahay at establishmento na hindi magdulot ng nuisance o tulad ng labis sa pag-ingay, kabilang ng dapat walang amoy at dumi na lalabas sa kanilang ari-arian. Pero nadadaan naman ang lahat sa usapan, kaya maaari magtungo sa barangay upang maresolve agad ang problema, ngunit kung ito ay dumadalas na o hindi pa rin tumitigil, ay maaari ito ipablatter sa police station. Samantala kung ito ay nakapagdudulot na ng distress sa isang tao at nakasisira sa peace and order, ay maaari sila maparusahan sa ilalim ng revised penal code. Nakalagay sa Article 287 ang unjust vexation na isang malawak na offense kung saan ito ay nagdulot ng iritasyon o emotional distress na sa biktima. Ito ay may kulong na aresto mayor o kulong na 1 buwan hanggang 6 na buwan at multa na 1,000 hanggang 40,000 piso. Kaya kung mayroon pa ka nakikitang pinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itagyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Ng volleyball, nakuha ng Chris Cross ang kanilang ikalawang sunod na kampiyonato matapos dominahin ng 2026 Spikers Turf Open Conference. Ang mga pangyayari sa report na ito.
Nasungkit ng Crisscross King Crunchers ang kampyonato matapos pabagsakin ng Savoj Spin Doctors sa digitang laban sa do-or-die Game 3 ng Spikers Turf Open Conference 2026 noong linggo sa PhilOil Center. Ito ang kauna-unahang Open Conference title ng Crisscross at ang kanilang ikalawang sunod na kampyonato matapos ang panalo sa Invitational Conference noong nakaraang taon. Matinding laban ang ipinakita ng dalawang kupunan kung saan kinailangan pang humabol ng Crisscross sa unang set sa tulong ni Alcek Gapiteo. Mas naging kontrolado naman nila ang set 2 sa likod ni Noel Campton at Jude Garcia. Hindi basta sumuko ang Savoj, lalo na sa set 3 kung saan nag-init si Louie Ramirez upang itulak ang laban sa ika-4 na set. Nagpatuloy ang dikitan sa set 4 ngunit na naigang composure ng Crisscross sa huling bahagi ng laro. Nagbigay ng puntos si National Team standout Kim Malabunga sa pamamagitan ng isang mabilis na atake at isang crucial block laban kay Ramirez. Sa huli, naitawid ng King Crunchers ang panalo upang tuluyang makuha ang titulo. At yun ang mga latest updates ng Dunong Sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. From pageant stage to screen, bumida sa isang short film for a cause ang Miss Grand International 2025 duo na sina Emma Mary Tiglao at Gotchabel. Ang ilang kaganapan sa special screening ng Ulayaw at aking pakikipagkwentuhan sa Emma Bell sa report na ito. Kasama ang fans, pinanood ni Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao at kanyang first runner-up na si Gotchabel ang kanilang first ever short film. Pinamagatang Ulayaw, Skies in Your Color, shot in Camiguin. Sumentro ang kwento sa nabuo nilang friendship habang nagbabakasyon si Belle sa probinsya. Nangaki namang makakwentuhan matapos ang palabas, di napigilan ng Thai beauty queen na maging emosyonal dahil sa matinding love ng Pinoy fans. Filipino fan, very kindness and welcoming me so warmly. And I'm lucky that I have Emma. Bukod sa pagiging bida, nagsilbi ring producer ng short film si Emma. Kasama din kasi ako nung pinasa sa akin yung script and nagkaroon ako ng konting revision. So, nung nabasa ko na yung script, ang bigat. Doon pa lang sa script ang bigat na. So, nung ginagawa namin yon, ang hirap din pala maging actress. Full support naman sa special screening ang ilang Pinay beauty queens gaya ni CJ Opiaza, Mirna Esguerra, Katrina Ann Johnson, Angelica Lopez, gayon din ang actress TV host na si Diana Menezes. Samantala, dahil nga sumabak na rin sa pag-arte, if given the chance, sino ang dream na leading man ni Emma? By any chance, siguro hindi ko pagpapalit ang makatrabaho si Papa P. Papa P, maybe because aside sa guwapo, for sure marami akong matututunan. At bilang MGI Queens, where beauty meets advocacy, ang short film na ito for a cause. Actually, 100% of the proceeds po will go sa charity po na napili namin na will help people with leukemia po, especially yung children po. Pagtitiyak naman ni Direk Ralph, ilalabas din soon online ang Ulayaw para mapanood ng iba pang fans. And speaking of fans, very happy naman ang Emma Bell at Belma dahil muling nasilayan ng kanilang paboritong Miss Grand duo. We love you, Wish lang namin big film na susunod. Yes. And kung kaya, series na din. Yes. Thank you po, GL series. Papanawat, baka naman. Una rito, nagpasiklab din sa pagrampa ang Emma Bell sa Spring-Summer Collection ng isang local clothing brand. Ngayong araw, babiyahe sina Emma at Gotchabel pa Cebu para sa ikalawang special screening ng Ulayaw. I will go to Cebu for the first time. Yes! But overnight only. But don't worry, you will eat lechon. 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 Para sa MBC TV Network News at One Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa'yo, Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At yan na po mga balitang nakalap namin ngayong araw ng Martes. Sa ngalan po ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas araw ng Miyerkules para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan.
Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.